Mapagapag. Hallelujah! Kaya po rin ang Diyos! Hallelujah! Kaya sa umagang ito, tayo lumapit sa Panginoon. Hallelujah! Ako'y lumalapit. Panginoon, nais namin ikaw ay awitan, luwalhatiin at itaas ang iyong pangalan na si Jesus. Hallelujah! Kaya sa umagang ito, awitan po natin siya. Sambahin, Panginoon, ang iyong pangalan ng si Jesus. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid na narito. Maging aming mga kapatiran na wala pa dito, Diyos. Dinadalangin namin, Panginoon, na sila ay dako mo, Panginoon, sa lugar na ito upang sama-sama kami, Panginoon, magpuri at kumawit sa iyong Panginoon. Maging aming mga kapitbahay dito sa Building 8. Dalangin namin, Diyos, na sila ay magkaroon, Panginoon, magkaroon sila ng panahon, Panginoon, para sambahin ka at purihin at luwalhatiin, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito. Sabi mo nga, sa mga 2 at 3 ang siyang magkatipon sa iyong pangalan. Naniniwala kami, Panginoon, naririto ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos. Patuloy mo kaming iningatan at patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Itinataas ka namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Narito ay magsabi, Amen. Hallelujah! Kaya po kayo, mga kapatid, sa umagang ito, patuloy tayo bumawit sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! May galak at may saya. Kaya gamitin po natin ang ating mga kamay para awitan at purihin sa buhay ng ating Panginoon. Hallelujah! May saya, may tuba sa piling ng Diyos, sa pagkakas
ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng para kanino? Ay para lang sa kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba, hallelujah, ay para lang sa kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa kanya. Kay sarap-sarap umawit sa Panginoon. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, Panginoon. Ang mga pagpapala ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin na tangay ang damdamin. At sa aking pagtuturi, ako'y lubos na nagtatagumpay. Anong kailangan? Ang kailangan lang ay bagad sa presensya mo, bagad sa iyong salita, bagad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay bagad sa presensya mo, bagad sa iyong salita, tulad ng isang kusaan na laging umahaw sa'yo. Minsan pa may sarap-sarap, kahit sarap-sarap pa rin sa'yo, Panginoon. Ang mga pagpapala ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin na tangay ang damdamin. At sa aking pagtuturi, ako'y lubos na nagtatagumpay. Ang kailangan lang ay bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang sikreto ko kung bakit ako'y masaya. Ang kailangan lang ay bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, tulad ng isang usan na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw, na laging uhaw sa'yo. Hallelujah! Na laging uhaw sa'yo. Hallelujah! Kung aking pagmasdan, kung aking pagmasdan ang kanawakan, di ko maunawaan kahit anong dahilan kung bakit ako pinilimot inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong ibinigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmamahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa pag-ibig mo. Kung may pagsubok man, ng kalungkutan, ako ay may malalapitan. Oh, Jesus ang aking sandigan, di mo ako papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong ibinigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
pag-ibig mo. Hallelujah! Ako'y magsasaya sa piling. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Hallelujah! Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Lord, salamat ulit, Panginoon, sa mga ganito. Kami ay magsasaya, hindi sa lupa, kundi magsasaya kami, Panginoon. Doon sa kalamitan ng Diyos, na patuloy mo ito, Panginoon, na binibigay sa amin ang gawain ito, Diyos. Salamat sa mga ganito. Ikaw na, Panginoon, ang tanging nagbibigay sa amin ng kalakasan, maging ang buhay namin, Panginoon. Patuloy mo itong iniingatan para sa amin. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Patuloy ka namin ang awitan. Kaya, Diyos, sa mga ito, pinapuri ka namin. Hallelujah. Awitan po natin ang Panginoon. Pinapuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapuputihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Luluwalhatin, luluwalhatin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatin, luluwalhatin, dadakilain,
Kaya Panginoon, na narito, patuloy mo silang dinadala, Panginoon, sa lugar na ito, Diyos. Salamat, maging tagapagsalita, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ito, Panginoon, ang aming pagkain, ang aming spiritual na buhay. Nawa, Panginoon, kami ay mapusok, Panginoon, sa aming kakainin ngayon, sa aming buhay spiritual. Salamat, O Diyos, patuloy ka namin tinataas at patuloy ka namin ay nunulhati, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, ito ang aming sabak na langit sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang narito ay magsabi, Amen. Hallelujah. Salamat. Napagpala ba tayo? Oh. Siyempre, mga anak tayo ng Diyos, nagpapala lagi tayo araw-araw. Mayroon man o wala, pagpapala yan ng Diyos, di ba? Sabi nga, providence ng Diyos yan. Mayroong ka o wala. Huwag tayong magmurmur kung ano man ang binigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga, kung puro tayo sagana, siguro walang katapusan ng ating sagana, di ba? Pero hindi nang binibigay ng Diyos. Sabi nga, panapanahon yan. Sabi sa mga ngaral, panahon ng kasaganahan, panahon ng kapighatian, panahon ng katagumpayan, panahon ng kawalan, panahon ng kahirapan. Yan yun eh. Panahon yan. Pero sa araw na ito, panahon yan ng sagana. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas, mahigit pa doon, buhay. Dahil ang inaasahan po natin, hindi dito sa lupa. Ang inaasahan po natin ay doon, buhay na walang hanggan. Hindi nakikita. Diba? Kung tutuusin yung mga tayong mananampalatay, binigyan tayo ng Diyos ng matang pang-espiritual. Kasi pag mata lang ng panlupa, wala tayo rito, kapatid. Nasaan tayo? Nandun tayo sa mall, nandun tayo sa pasyalan, nandun tayo sa inuman, kung ano man ang mayroon tayo dito sa lupa, di ba? Pero hindi. Mapalad pa rin tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng matang pang-espiritual. Hindi kasi ito nakikita eh. Yung mga taong binigyan lang ng Diyos ng ganun. Yung nakakakita. Di ba? Kasi bulag nga eh. Bulag nga tayo eh. Lahat binubulag tayo ng Diyos. Bagamat mahirap, pero ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin. Nandun yung kanyang pagpapaunawa sa atin. Binibigyan din tayo ng mahabang pasensya. Di ba? Kasi pag puro tayo bugnutin, wala, hindi tayo magkakasundo eh. Kasi lahat may mga bugnit, may mga ganun, di ba? Pero ang Diyos, may nakalaan sa iyo. Dinidisenyo ka ng Diyos kung paano ka dinisenyo ng Panginoon. Lahat tayo ganun. Kaya tayo nagkakaisa dito dahil ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin ng ganitong bagay. Diba? Kaya sa umagang ito, pinagpala ba tayo ng Panginoon? Lahat naman yung pinagpala, diba? Sinong unang pinagpala ng Diyos? Siya rin ang unang pagpapalain ng Panginoon. O, may nakataas na, nauna na si brother, oh. Iyan ang unang pinagpala ng Diyos. Diba? Yun eh. Kung ayaw mo tumayo, yung blessing sa'yo. Ayaw mo nun? Oo. Ilang years na. Ay! Magandang araw ng Panginoon sa ating lahat. Ito ang aking sasabihin, ito ay totoong nangyayari. Nalala niyo ba kasagsagan ng bagyo? Hindi ko na-speak na ang bahay namin, dati naman bumabagyo, hindi naman pumapasok ang tubig. Pero itong huling bagyo na ito, pumasok ang tubig sa amin. Hanggang tuhod ko. Buti na lang mayroon akong bangko na nagpastuhod, tinanghigaan ko. Basta yung aking higaan na yung styro, yung foam na nilalagyan ko ng sapin. Basta yun. Tapos yung lagayan ko ng damit, basa din. Pinasok dahil mababa yung lagayan ko ng damit. So lahat lang yun, sabi ko. Nanalangin ako, Lord, tigil nyo naman yung ulan, kawawa na kami rito.
Talagang pinasok yung bahay ko. Naglabasan pa yung alutihan, naglabasan ng mga bulati, takbuhan yung mga daga. So, prayer ako. Talagang ayaw minto, sabi ko. Wala akong magagawa. Talagang pag gusto ng Diyos, wala tayong magagawa eh. Patuloy ang ulan, magdamag, di ba? Kaya ma'am, magdamag ang ulan. Sa madaling salita, buti yung mayroon kaming parang ganyan kalapasuralan. Yung anak kong buntis, doon siya natutulog. Ako nandiyan sa mataas sa tuhod ko yung bangko na inihigaan ko, nagtsaga ako doon. Pero pag tawag ng kalikasan, aahon ako, lamig ng tubig eh. Alam mo, may yero. So sabi ko nga, Lord, salamat at huminto. Ako naman, limas ng limas. Sabi ng anak ko, naku papa, nagpapagod ka lang dyan. Babalik at babalik ang tubig. Hintayin mong humupa ang tubig na yan. Mawawala yan. So nakita ko sarili ko. Parang sinabi ko sarili ko, ako na yata ang pinakakawawa. Alam mo, sinagot ng Panginoon yun eh. Nung kinahapunan, nabukas ako ng TV. Nanood akong balita. Mapalad pa pala ako. Alam bakit? Mapalad pa ako kasi gantuhod lang ang tubig. Samantala nakita ko yung kapwa natin Pinoy, yung bahay nila inaanod. Oh! Sa Isla Puting Bato, dito, meron na nga sumisigaw, Diyos ko po. Tinangay ang kanilang bahay. Oo, tinangay. So sabi ko, Lord, sorry po sa mga agam-agam ko. Mas mapalag ka pala kami. Kasi kami pinaranas mo lang na ang tubig hanggang tuhod. Samantala yung mga kapwa ko Pinoy, yung bahay nila lumulutang sa dagat. At nagsisiksikan sila sa evacuation center. At meron nga in-interview na gusto na namin umuwi. Kasi dito sa evacuation, di ka makakilos ng maayos, di ka makagalaw, di makatulog. Sabi ko, Lord, tawarin mo po ako sa mga komento ko. Alam nyo, mga kapatid, kahit hindi tayo magsalita sa Panginoon, isip lang natin, basa ng Panginoon yan. Hindi mo tayo magbukas ng ating bibig, yung ating iniisip na laban sa Panginoon yung pag-iisip natin. Kasalanan natin. Kaya, kinaumagahan, kita ko hindi na ako naglibas. Taka ko, ito yung naisahig namin. Ang ginawa ko na lang, pinunasan ko na lang ng basang-basa. Ay, ito yung basa. Yun lang po, salamat. Purihin ng Diyos sa buhay ni Brother Ramon. Hindi naman lahat naman tayo binaha. Pero hindi naman sumobra, di ba? Binaha lahat tayo, nakaranas din ng baha. Dahil, yun nga, sabi nga, panahon yan. Nakaraang buwan, puro init yan. Ang tao umaangal. Ngayon binigyan ulit tayo ng baha ulan, umaangal din ang tao. Saan ba tayo lulugar, di ba? Kaya huwag nating questionin ang Panginoon. Dahil yun ang nagbibigay sa atin ng panahon. Panahon ng tag-init, ilang buwan, 3 buwan, or 4 na buwan. Pero kahit pa paano, nakakapaghanap buhay tayo. Pero itong tagbaha, wala kahit isa walang naghahanap buhay. Naglalawin. Walang sarado lahat ang mga negosyante. Di ba? Lahat apektado. Kaya pasalamat din tayo dahil bahala yung hanggang tuho, hanggang binti. Pero tingnan mo yung iba natatabunan, di ba? Nagla-landslide. Yung iba, sabi ni Brother Ramon, inaanod. Yung iba, walang bahay, natabunan. Pero mapalad pa rin tayo dahil alam ng Diyos ang ating kakayanan. Di ba? Kaya, ang lahat pinagpala. Hello! Hindi na ako magtatawag. Kasi pinagpapala lahat. Sisigunduhan ko na nagmamadali si Lord sabihin mo na, totoo. So, totoo yan, maganda yan. Yung mga testimony kasi lahat nangyayari yan. So, pala talaga tayo kasi bakit? May nakita ko si Kutsun nasa baha. Yung tao nasa Kutsun, tuloy na alod na siya. Yung pala may hangover na pala yun. So yan, nangyari sa bahay ko yan, yung bahay ko, nabutas rin. So, hindi kami binaha kasi sigado. Kaya lang, tagalimas ako, tagano ko ng basahan, piga, walang tulugan, 2 gabi yata yun.
baha talaga. Kumbaga sa madaling salita, alam mo may tulog? Ano ibig sabihin pag tumulo? Alis dyan, ako dyan. Ibig sabihin nun. Kaya pinatatawa ko lang talaga si Jesus. Kasi ano yun eh. So, ayaw kasama sa testimony. So, ang testimony sa akin, ito yun yung, siyempre mga pinagpala. So, talaga nagbubunga siya. Alam mo bakit? So, napapansin natin sa dito, may nakikita na kung talaga meron. Unang-una, pasalamatan natin si Prissy, isa yan. Kasi bakit? Tapos si Gisa, isa yan. Unti-unti ko lang Tapos dito yung kimsi natin, si Rosalie. So, napapansin ko yan. Kasi minsan, kaya sinusuri natin sarili kasi bakit? May binigay ang Lord sa kanila na ginagawa. So sa akin, yan, nangyari sa akin, alam mo, napakabuti ng Panginoon kasi sa panalangin ko, dito nung nalangin ako, sabi ko lang magkaroon ng ganito. Kaya kung tutusin mamaya, kung maaari, sabihin lang sa mga kung maaari pagliho kahit isang guhit na bigas, 1 kilo, isang guhit lang, maglagay lang tayo dyan. Kasi para sa atin. Alam mo, ang galing ng Panginoon kasi sa panalangin ko, ang anak ko nagbigay ng isang sakong bigas sa bahay. So, ang dalawang ginawa. Alam mo talaga kasi ang panalangin napaka mabilis. Kung mabagal, okay lang yun kasi diba, nakikita naman tayo ng Panginoon. Hindi mo masasabihin, alam ang Panginoon ang pangailangan mo. So yan. So siyempre, pinagpipre natin. Natutuwa ako kay Brother Romy, ay Pastor Romy, kahit ganun talaga. Diba? So yan, pinag-pray natin na magkaroon na yung magagamit dyan sa paggitara kasi ang natin is, ang nagtuturo ay siyempre bumalik siya doon sa dating niya, diba? Sabihin, mayroon sigurong magkakaroon talang bunga. Kasi sa akin, nagbunga eh. Alam mo ito talaga yung sa pagpapakain. Nakita ko dito yan sila dalawa. Mayroon eh. Nagbunga talaga siya. So babasahin ko lang sa sa Colossus para makita natin ito. Sa Colossus 3:12. Ayun. Kayo hinirang ng Diyos, itinilaga para sa Kanya at pinamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin. Kawan nyo? Mahabagin. Maganda ang kalooban. Mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Dapat ganito eh. Pagtitiisan natin, magbibigay tayo, tutulong, titiisin natin yan. Kasi, nandito naman sa salita ng Panginoon. So yan, salamat sa Panginoon kasi ang panalangin talaga mahalaga. Kaya sabi ni Pablo nga, huwag yung kaligtan manalangin. Kasi minsan, sinabi nga sa lumang tipan, kung mananalangin kayo, isara nyo ang bintana at pinto, so ikaw manalangin. So, iba dyan, pwede naman manalangin kahit may tao, pero ang sinabi ang sa lumang tipan, parang sinasabi pakit ng tao, kailangan daw nakayuko, hindi nakatayo. Kasi kung manalangin ka nga naman, pag nasa bintana, makikita ka kung sino yun. Kasi hindi alam natin ang tao kung meron sa Panginoon o wala. So, ibig siya ang ginagawa. So, nanalangin. Yun ang mahalaga. Pero kung ikaw lang sa bahay, nakayuko talaga siya, manalangin. So, yun. Salamat sa Panginoon dahil alam natin, nandito talaga sa Bible. Kaya, pag nagtitestimony ako, nilalagay ko sa salita ng Panginoon. Dito po yun eh. Salamat kayo. Salamat sa ating Panginoon, sa buhay ni Brother Jerry, na palagi siyang nagtitestimony. Ba? Kaya purihin ng Panginoon, bawat sa atin, na pinagpala ng Diyos. Sino pa ang pinagpala ng Panginoon? Yan, salamat din sa Panginoon. Napasalamat din ako sa Lord dahil ilang buwan akong full-time sa gawain ng Panginoon. Pero hindi pa rin kami pinagkulang ni Lord. Maraming mga uwak na dumarating, nagbibigay sa amin ng kape. Isa sabi sa, basta bigyan tinapay, ba ayos to
No? So, kumbaga sa ang Diyos ay talagang nagpo-provide, magtiwala lang talaga. Kaya kami ni Pastor, nagtitiwala kami kay Lord. No? Kaya sabi nga, huwag lang mag-murmur, gumawa lang, magtrabaho lang. Alam ng Diyos ang pangangailangan. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya minsan may dumating na bagyo, balita, may bagyo, Butchoy. Ang pangalan. Sabi ko, kilala ko yan Si Butchoy, anak ni Bandoy. Butchoy. Tapos balita naman, balita, si Karina. Uy, kilala ko rin yan Asawa ni Alan yan No, tagahapilan lang lahat sila. Pastor, parang wala pa si Bagyong Karina, binabagyo ka na. Sabi ko, kilala ko yung dalawa, tagahapilan lang yan Si Butchoy, anak ni Bandoy. Si Karina, asawa ni Alan. Kilala ko yan, tagahapilan lang yan. Kaya, natawa sila. No, kaya salamat sa Panginoon dahil sabi nga ay paggamit lang tayo kay Lord at sabi ko nga sa mga kapatiran natin, ang linggo hindi para sa inyo yan. Obligasyon natin yan. Iyak kay Lord yan. No, hindi dapat natin sabihin, pasensya ka na Lord, hindi. Obligasyon talaga natin yan. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga nampalataya, hindi yan sa inyo. Sa kay Lord talaga yan. Kaya huwag natin ibali-bahala. Kasi sinabi sa Biblia, sa akin pagdating, ipanalangin nyo na sa pagdating ko ay huwag tumaon sa araw ng taglamig o sa araw ng pamamahinga. Ano yung pamamahinga? Yung panambahan na wala ka rito, biglang dumating si Kristo. Kasi yung araw na yun, hindi na sa'yo yun Kay Lord na yun. Kaya sinabi niya, ipanalangin nyo na sa aking pagdating huwag mataon sa araw ng taglamig o sa araw ng pamamahinga. Kasi baka maiwan ka. Baka maiwan ka. Kasi yung linggo talaga, hindi talaga sa atin yan. Kay Lord yan. Kaya sabi ko doon sa mga kapatiran natin din, umatin ng linggo, Brad, obligasyon mo linggo. Hindi yan. Kahit hindi ka na kailangan palop alam mo na yan para kay Lord yan, hindi yan para sa'yo. Para sa'yo yan. Kung naniniwala ka sa buhay na walang ganap, ang linggo hindi yan para sa'yo, sabi ko. Para kay Lord yan. Kaya huwag mo sanang kunin yan, sabi ko sa kanila. Bahala ka. Ang kasama natin, individual Sabi ko sa kanila. Individual naman Kapwa tayo harap sa Diyos. Kung binabaliwa mo araw ng linggo, dahil sabi mo busy ka, may trabaho ka, nasa iyo yun. Basta importante, pinsabi ko na lang sa'yo. Ang linggo, hindi yan para sa iyo. Kay Lord yan. 6 na araw para sa atin. Kaya puri ng Panginoon. Puri ng Panginoon sa buhay ni Pastor dahil yan, matyaga yan. Kahit tulog ka, papalo-up ka. Kahit tulog na tulog ka, paalalahanan ka pa rin. Magpasalamat dahil may tagapagpaalala. Yung mga wala na, hindi na nagigising, ipapalo-up niya yan. Kapatid, tulog ka na, gising ka. Inaantay ka na ni Lord. Tutulog-tulog ka pa dyan, baka mamaya, pag-gising mo, wala na kami rito. At salamat sa ating kapatid dahil yan, talaga matyaga yan nagpapaalala sa atin. Kaya minsan, nabubuhay tayo. Pag walang kapatid na ganon, parang wala na sa atin Kahit salubungin tayo niyan Pag hindi yan magpalagay, wala na Malayo na tayo sa Panginoon. Pero, salamat, meron pa rin siyang tagapagpaalala sa atin. Ginigising tayo kung bakit tayo natutulog, kung bakit tayo walang gana, di ba? May isa sa atin na nagpapaalala. Kaya, inutusan tayo ng Panginoon na huwag tayong tutulog-tulog. Di ba? Kahit pumunta man tayo sa kung saan man, wala rin tayong magagawa. Ito tayo Binibigyan na tayo ng Panginoon ng chance para makalapit sa Kanya muli. Pero yung mga tao, malayo na talaga, hirap nang gisingin kasi tulog na. Kaya, buhayin yung taong mayroong pang bubuhayin, di ba? Kaya, salamat tayo sa Panginoon dahil patuloy pa rin tayong pinagkakaisa ng Panginoon. Di ba? Kaya puri ng Diyos, sino pa ang... ito, marami pang magpapaalay. Mga pinagpapaalay ito ni Lord. Siyempre, ganun parang tawagin.
Magandang umaga sa inyo lahat. Pagpala. Yung pala tanong nakarang linggo, happy birthday. Ako Para tatawag sa'yo, Ay, tignan hindi mo. ako nakarating. Dahil gawa ng doon pumunta sa Otis, yung anak ko. Tsaka nandun nata si Brother Jerry, nakita niyo yung anak ko. Si Jingi, si Anjide, nakikita mo. Eh, yung nasa Otis yung araw na linggo. Hindi ako nakarating ng 12 kasi wala nang oras eh. So, lugod ako nagpapasalamat sa loob ng isang linggo. Ang 1 month din, awa ng Diyos. Hindi siya nakabiyahe gawa ng siguro. Ang company nila, mayroong problema yung insurance mga traffic. Hindi pwedeng magbiyahe na walang insurance, nag-expiring lahat ang insurance. So, yung asawa ko, yung sa loob ng isang wala na siyang biyahe pa. Ina-assist pa ni Trina kung kailan pa magano. Parang naiisip namin kung paano namin mag-survive araw-araw. Pero mo isang linggo, 700 igagastos sa kuryente load. Pero awa ng Diyos, kahit wala kaming trabaho ng asawa ko, matibay pa rin kami dalawa, walang awayan sa pera. Ang importante sa mag-asawa ay yung pagtitiwala sa bawat isa't isa at saka relationship namin. Kasi yung mga anak ko, nasa akin lahat eh, kahit may mga anak na yan, nasa amin nakasandal. Pero lugod kami, basta hinihiling ko lang sa Panginoon, nabigyan kami ng lakas ng loob, higit sa lahat ng kalakasan ng katawan namin. Dahil hanggat kaya pa namin may suporta sa mga anak ko, andyan pa rin yung kami nang tumatayo. Gagawa ng paraan. Pero yung pagpundo ng pera sa bahay, parang hirap eh. Pero yung pera ko nasa labas eh. Hindi pwedeng mawi-withdraw eh. Kasi naka-withdraw na kami na 1/8 kasi kailangan. Pero sa August pa, October pa rin makukuha yun. Gagamitin ko sa business yun. So malapit na ilang months na lang, magtiis lang kami kasi hindi pwede sa bahay mag-ipon eh. Mahirap talaga. Pag nag-iipon ka, mawawala. Tapos mag-iipon ka, kukunin mo, wala nang titira. So, time na yan ang nag-iisip kami ng asawa ko. May pera ka nga, nandun naman sa loob sa bangko. Hindi mo pa pwedeng withdrawin. Kasi, magkano lang doon, mga 6,000 lang. Hindi ko pwedeng kukunin doon. Kasi, ang makukuha ko yan sa October. Kukunin ko yun, madagdagan ko yun para sa business, dadagdag ko sa business. So, nagpapasalamat kami sa Panginoon, kahit ganun, walang ng asawa ko, nandito pa rin. At parang nawala naman siyang sa akin eh. Baga, nalalambot na siya, kaya nahirapan doon siya ng wala natin pagkain nito. So, kung gano'n na habang tayo makakain pa rin. Hindi lang ito yung natin, yung problema. Nagkakaroon na talaga ganito. Hindi naman ito pwedeng habang buhay ganito. At ang importante, masaya tayo ng kasama na walang iniisip na pera. Basta importante kung paano natin yung sarili sa Panginoon, paano tayo bibigyan ng kinaluban niya galing sa Kanya. Yun lang. Maraming salamat. Amen. Sister, hindi naman halata. Joke lang ah. Kaya po rin ang Panginoon, lahat tayo pinaparanas ng Diyos. Di ba? Lahat ng mga Kristiyano, maging kami, sabi nga, magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil siya ang unang magbibigay sa atin, hindi kaninuan. Pag may tiwala ka sa Panginoon, sabi nga hindi nyo pa nasasambit sa inyong mga labi ang inyong pangangailangan, pero alam na ng Diyos kung anong gusto mo. Diba? Ganun yun eh. Kaya sabi nga, magtiwala tayo sa Panginoon. Lahat ng bagay, kamtaluman, kung wala ka namang Panginoon sa buhay mo, useless din ang buhay mo. Pero, dahil sa binigyan tayo ng Diyos ng ganitong buhay, nakakaalala tayo dahil may Panginoon tayo. Di ba? May Panginoon tayo, inuuna natin magsabi nga magtiwala lang tayo sa Panginoon. Dahil ang pangangailangan mo, idadaragdag yan sa'yo. Huwag lang tayong magmurmur. Kasi pag murmur ka, hindi ka bibigyan ng Panginoon, binigyan ka na nga, maangat ka pa. Di ba? Hindi ganun. Kaya ang Diyos, alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Amen? Di ba? Kaya po rin ang Panginoon dahil
ang Diyos pa rin ang nagkokontrol. Wala ka ngayon, bukas mayroon. Ganun yun eh. Hindi palagi kang mayroon lagi. Kasi pag mayroon ka lagi, hindi mo na maalala ang Panginoon. Kasi marami ka ng pera eh. Puro ka na lang pasyal, party. Kasi wala ka ng panahon. Kaya ang dinisin nyo sa atin, mayroon o wala. Di ba? Kaya kahit wala tayo ng ilang buwan, siguro sa susunod na buwan, sagana na tayo. Di ba? Ganun yun eh. Hindi puro tayo mayroon. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Hello? Meron pa ba? Marami pa yan. Marami pa to. Lahat, ubusin natin to. Mga pagpapalang yan. Mga pagpapala. Magandang maga po lahat sa ating mga kapatid nyo na dito. Una-una po sa Panginoon Diyos. Magpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ito nga po yung sinasabi ng asawa ko na isang buwan na ako walang trabaho. Pero hindi ko po iniisip yun eh. Dahil ang alam ko, nandiyan ang Panginoon eh. Nagpapalakas sa amin. Wala kami tampon, wala kaming away, kahit walang kainin. Pero ang ano po sa akin, dinadalangin ko po sa Panginoon na balang araw po, darating po ang biyaya na para sa akin. Ngayon no, wala. Pero maraming hadlang, maraming pagsubok, pero hindi po kami sumusuko dahil nandiyan ang Panginoon. Kaya tiis-tiis lang, kahit papano nakakaraos na. Ganun din po sa mga anak ko, pag oras na nagpunta ako, nag-aabot din sila. Hindi, may biyaya pa rin. Kaya alam ko, pag pumunta ako sa mga anak ko, siguro ano ng Panginoon yan eh, na bigyan mo ang papa mo. Kaya para sa biyaya, makakamtan natin. Darating ang panahon. Yung kumpanya namin, dinadalangin ko rin. Kasi parang nangyayari, matira matibay. Kaya, kahit na naghihirap ako, hindi ko iniisip yun na ganito. Hindi. Pagsubok lang ng Panginoon yan. Kung hanggang saan ka. Huwag ka susuko. Pagka alam mo nandiyan sa likod mo ang Panginoon, huwag tayo susuko. Kaya, pasalamat din po ako sa Panginoon. Dahil hanggang ngayon, nakakaraos pa rin. Salamat sa Diyos. Sabi nga walang sukuan. Maging dito sa Panginoon, huwag tayong susuko. Pag sumuko ka, lugi ka. Diba? Kaya po, pasalamat tayo nandito. Binayayaan tayo ng Diyos ng pagmamahal galing sa Kanya. Amen? Kaya po ng Panginoon, kaya for the last, tawagin natin ang ating kapatid na si Gisa. Hello? Patotoo siya ngayon. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako kasi tama po yung sinabi ni Pastor Annie, Sister Karina. Si Pastor Alan po kasi last mga few months ata nangyari. Hindi talaga kumaat. Si Pastor Alan, kada linggo, nag-chat yan sa akin. Araw ng simba ngayon. Ang dami niyang verse na sinasabi sa akin, hindi ko nga binabasa na to. Hindi ko na binabasa. Kasi linggo-linggo, nag-chat talaga yan sa akin. Ay, hindi pala linggo-linggo. Tuwing Sabado, nag-chat yan sa akin. Huwag kaligtaan ang araw ng linggo. Binigay ng Diyos ang 6 na araw para sa inyo. Ang isang araw ay para sa Diyos. Ganyan. Ganyan yung system namin kada Sabado na. Sabado ng gabi, linggo ng umaga, pag alam niya talaga na hindi na ako pupunta. Hopefully, nung mga time na yung lugmok ako, and then kinalapit ako ni Lord na, uy, pumunta ka naman, ilang ano ka na. Kasi yung, mga kapatid, yung puso kasi natin, malambot yan.
Malambot yan pagdating kay Lord. Tayo lang naman kasi nagpapatigas nun eh. Diba? Tayo lang naman kasi nagdadalawang isip sa mga bagay na ginagawa natin eh. Pero pag kay Lord talaga, malambot yan. Iniisip kasi ni Lord, alam kasi natin, alam natin sa utak natin at sa puso natin, pag sa Lord ang gumawa, hindi ka pababayaan yan. So yung nangyaring bagyo po, pinagpapasalamat ko rin po yun kasi usually hindi binaha yung bahay namin kasi mataas. And then, pinagdarasal ko rin po yung mga tao na nasalanta ng bagyo. At alam ko naman na lahat ng yun, may rason si Lord kung bakit nangyari yung ganun. Hopefully, madatna na ng iba kung ano yung nangyari, kung ano yung pinakarason ni Lord kung bakit. kung bakit ganun yung nangyari. Pinagpapasalamat ko rin po nun. At yung mga nasalanta ng bagyo, alam ko po na may mga rason na nangyayari sa Lord. At the more na parang hindi natin nararamdaman si Lord, the more na pinaparamdam niya na mahal niya tayo. Kasi nandoon po kasi yung part na sa atin po kasi, yung puso po kasi natin, malambot, kakasabi ko nga po kanina, malambot yan. Yung puso natin malambot yan. So kapag ka, yun, yung more na yun, dalawa yung meaning yan eh. Yung isa, naging inarte ka. Diba? Yung isa, parang nagmumurmuring ka, parang nagsasalita ka, parang, ano ba sila eh? Yung isang meaning po ng more, from the words more, gusto pa. Diba? Gusto pa. Ganon din po yung isa sa katingian ng puso natin. Pag meron binigay si Lord na isa, binigyan ka ng cellphone ni Lord, na for example, local brand lang, Infinix, dito lang sa Pilipinas, yung puso natin, nagpupush pa, Lord, gusto ko ng iPhone. Lord, gusto ko ng ganito. Binigyan tayo ni Lord ng pagkain sa isang araw, ng pagkain ulam, tsaka kanin. Lord, gusto ko lechon. Ganun pa yung puso ng tao. Hindi po siya makontento. Kahit ako, ganun din ako. Aminin po natin sa sarili natin na ganun. Lord, gusto ko ng ganito, ganito. Pero yung binibigay ni Lord, yun nga, yung pangangailangan lang natin. Kung ano yung kailangan talaga natin, hindi yung kung ano yung gusto natin. Kaya nga nagpapasalamat ako kay Lord kasi sobrang buti niya. Sobrang buti ng Panginoon sa atin. Hindi natin maisip-isip. Sinagot na pala ni Lord yung mga hiling natin. Hindi lang natin nakikita. Bakit? Nag-realize ako ng mga panahon na nag-aaral pa ako hanggang ngayon. Sabi ko, Lord, simula nung nag-aaral pala ako, binigay mo pala lahat ng kailangan ko. Nag-provide ka sa akin ng pag-tuition ko, nag-provide ka sa akin ng pang-paaral ko, nag-provide ka sa akin ng trabaho, binigyan mo ako ng trabaho habang nag-aaral ako. Yun yung mga hindi ko nakikita kasi bakit? Nakafocus lang ako sa kung anong nangyayari sa akin ngayon. Nakafocus lang ako sa masamang nangyayari sa akin. Pero hindi ako nakafocus sa kung anong binibigay ni Lord. Kaya anong nangyari sa akin ng time na yun? Na-depress ako. Nagalit ako sa mga tao nasa paligid ko. Bakit? Kasi hindi ko nakikita yung ginagawa ni Lord sa akin. Ngayon ko na-realize na, Lord, napakabuti mo pala talaga. Sino ako para questioning ka? Sino ako? Tao lang ako. Wala akong silbi. Diba? Ang dami kong kasalanan. Ang daming nangyari sa akin. Sino ako para questionin lahat ng binibigay mo? At doon ko napagtanto na napakabuti ng Panginoon. Sapagkat makasalanan tayo lahat, pero ginawa niya pa rin kung ano yung para sa atin. Iniibig niya pa rin tayo ng kung ano tayo. Salamat po. Salamat sa magaganda nating testimony ngayong umagang ito din. Si Lord pa rin ang nagbibigay sa atin. Di ba? Hindi ka marunong magpasalamat. Walang darating sa iyo. Di ba? Kasi, iniisip mo, puro biyaya. Lagi biyaya. Paano ka bibigyan ng biyaya ng Panginoon kung hindi ka rin marunong magbalik sa Kanya, magpasalamat? Kaya sa lahat ng biyayang tinatanggap po natin, di galing sa Panginoon, hindi ito sa atin. May mga taong ginagamit ng Panginoon para sa iyo. Ganun yun eh. Kailangan, pag binigyan ka ng blessing ng Panginoon, ibalik din ito sa Kanya para ang blessing sa iyo dadalo ng dadalo para sa iyo. Diba?
Kaya purihin ang Panginoon sa umaga ito dahil ang lahat ng blessed galing sa Diyos. Amen. Kaya ihanda po ang ating sarili, ihanda po ang ating mga puso. Dapat hindi butas ang bulsa. Dahil nandito tayo ngayon para kumain, hindi kumain ng pang physical na buhay, pagkain ito ng ating kaluluwa. Kaya handa po ang ating mga sarili, ang ating puso, isip, dapat nandito, nakatukon. Dahil ang makakapagpalakas sa ating buhay. Kaya, tawagin po natin ang ating tagapagsalita. Walang iba, ang ating butihing pastor, Pastor Ronnie Mendoza. Amen. Masaya ba tayong lahat? Amen. Kahit binabagyo na, masaya pa rin dapat, di ba? Okay. Purihin ng Panginoon, ano? At kabila ng bagyo, still, nakatayo pa rin tayo. Nangyari sa mic natin, yung ayos to nung nilagay natin dito, ngayon, ano na? Low. Yun, okay na. Okay na. Tinutopak lang yan. Okay, tabi po tayo lahat mga kapatid. At tuloy po natin ang ating mga Biblia. Ano po? Para sa pagbibigay galang sa salita ng Panginoon. So, buksan po natin ating mga Bibles sa aklat ng unang Juan. 1 John chapter 1 verses 5 to 10. Unang Juan, Kapitulo 1, talataang 5 hanggang 10. Yan. Verse 5 hanggang 10. Kung nakita na po, sabihin lang po, Amen. Amen po ba? Nakita na? Unang Juan, bandang hulihan po yan, ha? Bandang hulihan, sa may kasunod ng ano yan, ng pahayag. 1, 2, 3 yan eh. Yung sa 1 tayo. Unang Juan, chapter 1, verses 5 to 10. Okay. So, ganito po ang sinasabi, no? Pakinggan na lang po natin, ano po, tignan niyo po sa inyong mga mata. Yan na po sinasabi ng ating Panginoon. Ito ang aming narinig sa kanyang anak. At ipinahayag namin sa inyo ang Diyos ay ilaw. At walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi natin tayo kay Isaiah, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Verse 7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paano siya ay nasa liwanag, tayo nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus ng kanyang anak sa lahat ng ating mga kasalanan. Verse 8, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. And last verse, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po'y panandali ang manalangin. Muli, dakilang Ama, aming Diyos, kami po'y nagpupuri pasalamat sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. Dinako niyo po kami muli rito, Panginoon, upang kami ay magtipon, upang ikay purihin, Panginoon, pasalamatan sa lahat ng mga ginawa mo sa aming kabutihan. Muli, Panginoon, dalangin namin na samahan niyo po kami, Panginoon, ang Banal na Espiritu ay tumayo sa aming kalagitnaan. Mangusap ka, Panginoon, at ang iyong minsay, Panginoon, ay magsilbing paalala, Panginoon, sa amin. At bigyan niyo po, Panginoon, ng knowledge, wisdom ang bawat isa, Panginoon. At bigyan ng malinis na puso at kaisipan, Panginoon, na kami karapat-dapat, Panginoon, natatanggap ng iyong salita. Linisin niyo po ang aming mga puso, patawarin sa aming mga pagkakamali. Tunay, Panginoon, na
kami po ay hindi matuwid, ngunit sa pamamagitan ng iyong habag sa amin, kami po ay naging matuwid sa iyong harapan. Maraming po salamat o Diyos sa patuloy na iyong paggabay. Pagpalain niyo po ang gawain mo ngayon. Ang lahat nito sa magdalangin sa patuloy sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po ba yung kung titignan natin, no, yung bagyo, bakit tayo meron mga season ng tag-init, tag-ulan, tag-tuyot, di ba? Bakit may mga ganun season na ginawa ang Diyos? No? Meron tag-init, tag-tuyot, may La Nina pa nga eh, di ba? May La Nina pa. Tapos may tag-ulan, may tag-bagyo. Kagaya ngayon, season ng tag-ulan, tag-bagyo, di ba? Bakit ginawa ito ng Diyos? No. Ito, sa aking palagay, kaya ito ginawa ng Diyos dahil para i-remind tayo mga tao na merong Diyos. Amen? Kasi kung hindi niya gagawin ito, baka makalimutan na natin ang Diyos eh. Di ba? Ginawa ng Diyos ito para ipaalala sa atin na narito ako. Merong Diyos na lumikha ng mga bagay na ito. At nagre-remind sa atin ito, lalo na yung bagyo, naalala ko pagka-bagyo eh, yung nakikita ko sa palabas na yung baha, abot na ng bubong, no? Yung mga nire-rescue. Nakikita ko, naalala ko yung panahon ni Noe. Di ba? Nagpapaalala rin itong mga panahon na to sa ating mga tao. Saan? Sa ating ginagawa. Kung anong klase tayo sa mundong ito. Amen? Mahirap po na, sabi nga rito sa ating binasa, kung kasi ang ugat ng lahat ng ito, yung mga nangyayari mga kalamidad, lahat ng mga nangyayari nga sakuna, lahat ng ugat ng lahat ay kasalanan. Totoo po yan. Because of sin. Di ba? Lahat ng ugat ng ating pagkakamali. Kaya ang Diyos ay nagpapaalala lagi. That's why dumarating sa atin yung mga point na ganito. Binabaha tayo, binabagyo tayo. Diba? Kahit wala pong bagyo, yung mga nangyayari sa buhay natin, yan ay isang bagyo sa buhay natin. Di ba? Minsan, ay kailangan nating tawag dito na i-evaluate natin yung ating buhay. Ako po bilang isang mananampalataya, bilang isang pastor, ini-evaluate ko rin yung buhay ko eh. Tama ba yung ginagawa ko? Kasi nakakalungkot po isipin mga kapatid. That's why ito po ang ipinut sa akin ng Panginoon na message na po. Kasi nalulungkot po ako. Bilang isang pastor po, nalulungkot po talaga ang mga pastor doon sa mga mananampalataya, lalo na sa katulad naming pastor, na nananatili pa rin sa kasalanan. Ha? Nakakalungkot po isipin yan na ang isang kapatid natin sa Panginoon, nakikita natin na ganoon pa rin ang ginagawa. Lalo na yung mga lingkod ng Diyos. Napakarami po ako nakikita. No? Masakit talaga. Kasi, yung ating, nasisira eh. Yung matutuwid, nasisira. No? That's why ito po ang ating mensahe, a fourfold attitude towards sin. No? Ito po yung ating topic ngayon. Kasi alam niyo po dito sa mundo, lahat ng uri ng klase dito sa mundo, ay may mga katunggalian. Di ba? Halimbawa lang, yung pusa. Sinong maliit na kaaway niyan? Aso. Tama? Halimbawa, yung insekto. Karapihan yung ibon. No? Sa insekto. Sa ating mga tao, ano yung kalimitan na kaaway natin? Sakit. Germs. Di ba? Yan yung mga maliit na kaaway na yung mga sakit na yan. Eh doon sa mga manugang, sino malimit na kaaway? Very good! Bindan! Diba? Kaya doon natin nakikita, kahit saan, kahit tignan mo, basta may buhay, meron niya katunggali. Amen? At tayo, ang pinakamaigpit na katunggali natin ay kasalanan. Kasalanan. Amen? Kasalanan. Yun naman po talaga ang ugat ng lahat eh. Sin. Yun ang pinakamabigat na kalaban nating mananampalataya, lalo na tayong mananampalataya, is sin.
Bakit ba, pastor, di ka ba nagkakasala? Oo lang, nagkakasala ako. Sabi nga ng Bible, pag sinabing nagkakasala ka, sabi mo, sinungaling ang Diyos. Di ba? Nagkakasala ako. Lahat tayo nagkakamali. Amen? Kaya nga lang, yung kasalanan na hindi natin minsan sinasadya. For example, ano yung kasalanan na yun? Yung mag-isip ka, minsan sa pag-iisip mo, nagkakasala ka na pala. Na hindi mo alam. Sa pagsasalita mo, minsan di mo nakukontrol lang yung sarili, di mo namamalayan, nagkakasala ka na. Amen? Nakakasakit ka na ng damdamin ng iba. No? Minsan, yung kinikilos natin, akala natin tama, yung pala mali. That's why lahat ng tao nagkakasala. No? Kaya lang, yung tayo na mananampalataya na, alam natin kung ano tayo noon. Di ba? Tapos, patuloy pa rin natin itong pinagawa. Ayun ay ayagan na. Ibig sabihin, talagang patuloy ka pa rin doon sa ginagawa mong kasalanan. Okay. No? Alam mo na ikaw, ano ka ba dati? Di ba? Sabi nga, di ba, kailangan ang kay Kristo ay bagong nilalang na lumipas na ang lahat. Dapat, yun yung mga, tinatawag natin mga, doon natin makikita yung distinctive ng isang Kristiyano, ng isang Christianity, ng isang mananampalataya. Kaya tayo separate, di ba? Makikita yung ating pagkakaiba. Dapat makita yung pagkakaiba na yun. Nakakalungkot po isipin. Ilang po yung mga churches na aking napag-ispikan, na invite ako, nakita ko po talaga nakakaawa. Ako po yung nanlulumo. Hindi ko po sinasabi yung po ang totoong nararamdaman ko. Nakakalungkot isipin. No? Sasabihin mo, Kristiyano ka. Pinagmamalaki mo, born again ka. No? Tapos makikita ka dun, kasama ka ng mga ano. Tapos tutugtog ka. No? Magpipraise and worship ka. Pagkatapos naglalaklak ka ron. Diba? Nakakalungkot isipin eh. Ako po yung nalulungkot. Ito po isang paalala po sa atin ng Diyos, tayong mananampalataya. Paano ba natin naharapin ang ating mga kasalanan? Yung ating mga nagagawang pagkakamali sa ating mga buhay. Sabi nga rito sa verse chapter 5 sa ating binasa, verse chapter 5, sabi niya rito sa 5 and 6, ito ang aming narinig sa kanyang anak, at ipinahayag namin sa inyo ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Masakit tanggapin, ano? Masakit tanggapin to eh. Pero yun ang totoo. Nagsisinungaling tayo at tayo hindi namumuhay sa katotohanan. Ano po? 9 times po, no? Sa mga verses na ito na dyan, minention yung tungkol sa sin. Ano po? Binention niya po rito. No? At dito nakikita natin na ang Diyos ay liwanag. No? God is light. In Him is no darkness. Di ba? Yung tayo kasi maligtas, tayo ay tinawag tayo ng Diyos mula sa kadiliman. No, sabi nga ng 1 Peter chapter 1 verse 2:9. Ganito po unang Pedro sa kapitulo 2 talatang 9. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at mahayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ay tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kagilagilanas na kaliwanagan. Amen? Bakit sinabi niya tayo nagmula sa kadiliman? Diba? Dahil physically, spiritually dead tayo eh. Wala tayong Diyos. Diba? Physically, spiritually dead tayo.
No, that's why sinabi ni Kristo kay Nicodemus, kailangan ipanganak ka muli. Because we are dead spiritually. Yun ang sinasabi niya, ipapanganak tayo spiritually, not physically. Why are we in the darkness? Dahil sabi ng Diyos, ng Bible, God is light. In Him is no darkness. Eh, wala tayo sa Diyos, di nasa darkness tayo. Malinaw yun. So, ibig sabihin, mula tayo nanampalataya sa ating Panginoon, nanggaling tayo sa kadiliman, tinawag tayo sa kaliwanagan. Di ba? Ano ba sinabi niya sa First Thessalonians chapter 5 verse 5. Ano po sinabi niya rito? Yung una makakita, pakibasa na lang po. Okay, nakita ko na. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, no? Hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Oh? Di na nun. Tayo anak ng liwanag. Tayo anak ng liwanag. Anong sinasabi ng Bible patungkol sa mga gumagawa ng masasama? Oh, kung alam niyo yan chapter 3. Ano sinasabi ng Diyos yan? Ito malinaw. Sa anong ginagawa ng Diyos sa gumagawa ng mga masasama? Okay. In John chapter 3 verses 19 to 21. Dito po kayo sinasabi, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw. Ngunit iniibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang ginagawa ng masasama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Hinatulan. So hinahatulan ng Diyos. Ano sabi niya? Baba natin. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sinong ilaw na tinutukoy rito? Ang ating Panginoong Jesucristo. Lumalapit sa ilaw. Sabi niya, sa gayoy nahahayag ang kanyang mga ginagawang pagsunod sa Diyos. Amen. That's why tayo po, we always claim na tayo po ay anak ng kaliwanagan. If you are truly believe in our Lord Jesus Christ, no? At tunay na tinanggap mo siya sa ating buhay, pinapasok mo siya sa ating puso, ano po? Siya ay kasama na nating namumuhay. No? Sabi nga ng Revelation chapter 3 verse 20, ako'y kumakatok sa inyong mga puso. Ang sino mang pagbuksan ng kanyang puso, ang pintuan na ito, sabi, to speak of her, siya ay papasok sa atin. At siya ay makakasalo natin. Ha? So makikita natin dito na tayo anak ng kaliwanagan. At ang nasa kadiliman ay hinahatulan. Marami ang pilit na tatakpan ang mga kasalanang ginagawa. Paano? Sabi dito sa verse 6 sa ating binasa, kaninang teksto natin, no? Balik tayo. Sabi niya sa verse 6, chapter 1 ng 1 John chapter 1 ng 1 John verse 6. Ganito po ang kanyang sinabi. Kung sinasabi natin tayo kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi tayo namumuhay sa katotohanan. No? So marami. Paano? Paano nila pinagtatakpan yung mga maling ginagawa nila? Paano? By telling a lie. Di ba? By telling a lie. Kasinungalingan. Ang mga papagkunwaring kilos, mga kapatid, ay isang kasinungalingan. Akala mo, napaka-spiritual mo. Di ba? Akala mo, napaka-ano mo sa Panginoon. May paiyak-iyak ka pa. May patalon-talon ka pa. Alam mo kaya ako nasasabi nakikita ko kasi yan eh. Kaya kung minsan nagiging questionable sa akin,
kung ito ba talaga'y Kristiyano. It is remind us, no? Nagpapaalala to sa atin. Di ba? Yung mga mapagkunwaring kilos ay isang kasinungalingan. Gusto nating ipakita sa ating mga kapwa Kristiyano na hindi tayo, na tayo ay spiritual. Pero ang totoo, nagsisinungaling tayo. Yun ang katotohanan. At sinusubukan natin maging maganda ang impresyon natin sa mga tao, o ang impresyon ng tao sa atin. Gusto nating isipin na tayo lumalakad sa liwanag. Ngunit ang katotohanan, tayo lumalakad sa kadiliman. We are still living in sin. Diba? Nakakalingkot at dami po talagang Kristiyano sa amin na Kristiyano sila. Nakakalingkot po isipin. Paalala po sa atin itong mga kapatid. Kung tayo nagsimula magsinungaling sa iba, sooner or later tayo magsisinungaling na sa ating mga sarili. Ano sabi ng verse 8 sa ating nasa kanina? Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. At wala sa atin ang katotohanan. Ang problema ngayon, hindi ibang tao ang ating naluloko, kundi ang ating mga sarili na. Amen? Posible ba ang isang mananampalataya ay mamuhay na maayos, na ang lahat ng bagay ay mabuti sa kanyang relasyon sa Diyos sa kabila ng mga kasalanang ginagawa niya? Posible ba yun? Posible ba ang isang mananampalataya ay mamuhay na maayos, na ang lahat ng bagay ay mabuti sa kanyang relasyon sa Diyos sa kabila ng mga kasalanang ginagawa niya? Sino ang example nito? Si David. Kung alam niyo yung kwento ni David, he lasted Bathsheba. Diba? He committed adultery. Pinagnasaan niya si Bathsheba. Naliligo si Bathsheba. Tama ba? Bathsheba nga ba ang pangalan? Bathsheba. Okay, sorry. Mali ang pronounce ko. Si Bathsheba, nung naliligo, nakita ni David. Nagkaroon siya ng pagnanasa? No. Kaya doon pa lang, sa pagnanasa niya, nagkasala na siya, adultery agad. Hindi niya pa ginagawa, may kasalanan na siya. Nagnanasa na siya eh. No? Instead na tanggapin niya, no? Aminin niya yung mga ginawa niyang kasalanan. Anong ginawa niya? Pinagtakpan niya yung kanyang kasalanan. Di ba? This time, hari na si David neto eh. Hari si David neto. Pinagtakpan niya. At dinaya niya si Bathsheba, yung asawa, nilasing niya. Di ba? Nilasing niya yung asawa, tapos pinatay. Ngayon, yung kanyang court chaplain na si Prophet Nathan, hinarap siya, kinausap siya. Anong ginawa ni David? Nagturo siya ng ibang tao. Di ba? Nakita natin si David, naglalakad siya. Ang ganda ng lakad niya, hari siya. Kala mo, matuwid siya, nakatingala ang kanyang mga noo. Pero matindi na pala yung kanyang ginagawa. Alam mga kapatid, once na tayo nagsinungaling, magsisinungaling tayo sa iba. Hindi magtatagal, tayo mismo maniniwala na sa ating mga kasinungalingan. Amen? Maniniwala na tayo ron. At wala na tayong tatanggapin na anumang payo o anumang sinasabi ng iba. Kasi naniwala ka na ron sa ginagawa mong kasinungalingan. Diba? Anong susunod? Pag nangyari yun, naniwala ka na sa iyong kasinungalingan, darating ang panahon, sa Diyos na tayo magsisinungaling. Bottom line no, nagsisinungaling na tayo sa ating Diyos. At ano pa? Darating ang time, gagawin pa nating sinungaling ang Diyos. Di ba? Alam niyo mga kapatid,
dapat, kumbaga sa ano, sabi nga, all things shall pass away. Behold, all things shall become new. Yung mga nakalipas, huwag na tayong maging bilanggo nung nakalipas. Pinalaya na tayo ng Panginoon eh. Amen? Pinalaya na tayo ng Panginoon dun eh. Bakit pilit natin na ibinibilanggo muli ang ating sarili ron sa kadiliman na yun? Di ba? Tayo ay pinalaya na ng Diyos. Huwag tayong magmanatiling alipin. Kaya nga sabi ng 1 John, binasa natin kanina sa 9, na sabi niya, kung ipapayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan natin ipagpapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Alam niyo kanino ano na itong verse na to sa mga mananampalataya? Ito ang ito sinasabi ko na dito tayo, angat talaga tayo mananampalataya kahit saan tignan. Di ba? Tayo, pag nagkamali tayo, papaalalahanan tayo ng banal na Espiritu. May bubulong sa'yo. Sabi nga sa Isaiah, may bubulong sa'yo. Mali yung ginawa mo, humingi ka ng tawad. Amen? Ngayon, pag binulong na sa'yo, at hindi mo sinunod, banal na Espiritu bubulong sa'yo, nagsasabi sa'yo, huwag kang pupunta dyan, huwag kang gagawa ganito. Ano mangyayari? Di ba? Nag-commit ka na ng sin. Hanggang sa marirealize mo na lang yung sarili mo nandun na. Dun, sa kasalanan na yon. Di ba? Tayo ay, kaya ito'y palala. Ito, makikita po natin yung mga symptoms, yung mga sintomas ng mga lumalakad sa kadiliman. Una-una, ito po, sa mga mananampalataya po talaga. Nakikita ko to doon sa mga sabing Kristiyano, pero nandun pa rin, naglalasing. Di ba? Ang bihira. Doon sa pinagpritsan ko sa Moriones, ang dami. Kaya nakakatakot pag sobrang laki na ng church Marami ng member. Hindi na naaalaga ang mabuti. Kasi yung pastor, meron na siyang may mga worker, hindi na naalagaan. Hindi na. Kaya nga ako, mas gusto ko yung ganito nag-umpisa pa lang. Kasi sigurado mo, nakikita mo, isa-isa. Naku, nakakatakot. Pagkatapos pagtugtog sa church, lalabas maninigarilyo. Tama ba yun? Tapos makikita ko, nadaanan ko. Nung pumunta ako sa anak ko, nandun sa kanto ng tuwaso, nagiinom. Nung makita ako, tumalikod. Sino yun? Di ba? May mga ganitong Kristiyano. That's why ito'y paalala sa atin. Totoo yan, maraming ganito. Napakarami. Dito nga meron May mga pastor ka akong kilala rito Nagiinom pa Oo. Sinasabi ko. Kaya din natin makikita kung tunay ba tinawag ng Diyos yan. Yun na sinasabi ko, pwede ba tayong lumakad na akala mo nasa matuwid tayo, na maayos yung ating relasyon sa Diyos, yung pala hindi, sa kabila ng lahat, hindi pala. Yes. Di ba? Ginagamit pa nila yung salita ng Diyos para pagtakpan yung kanilang mga ginagawa. So ito yung makikita natin, yung symptoms of walking in the darkness. Sabi niya una, loss of blessing from the Bible. Nawawala yung blessing na nagbumula sa Biblia. Hindi na niya mahawakan ng Bible. Hindi na siya makapagbasa ng Biblia. Parang takot na siya. Ayaw na niyang hawakan. Tapon na yan. Hindi na siya. Pag tayo ganito, parang wala na tayong concern sa salita ng Diyos. Mag-pray ka na. No? Matakot ka. No? Nagiging
nagiging hindi na kapaki-pakinabangan sa atin ang salita ng Diyos. Ito yung mga sintomas na nakita natin doon sa mga taong lumalakad pa sa kadiliman. Di ba? Ano yung pangalawa? He loses his fellowship with God and with God's people. Tama? Nawawala na yung kanyang fellowship sa Diyos at sa mga kapwa niya mananampalataya. Kumbaga, yung kanyang pag-worship ay dull routine na. Ano yung dull? Nakakainip na, nakakayamot na, nakakabagok na, nakakaantok na. Pag ikaw, Christian, tutulog-tulog ka dyan, yan, isa ka dyan. Di ba? Nakakaantok na. Di ba? Yun yung mga Kristiyano na lumalakad pa rin sa kadiliman. Oh, yung kanya pagpupuri sa Panginoon ay empty na. Di ba? Wala na. Wala na, nakakantok na. Nakakantok naman dun eh. Tapos pag landi dito, ang isip, ay, laban ni Pacquiao ngayon ah. Ha? Laban ng ng NBA. May paninda pa ako. Kailangan ko ng pera. Di ba? He loses his fellowship with God and with God's people. Yung kanyang panalangin, wala nang laman. Wala na. Tandaan niyo, pag ito nangyayari sa atin, mag-pray na tayo. Oo, mag-ask na tayo ng forgiveness. No? Then pangatlo, he becomes critical to others Christian and start staying away from church. Critical ka na. Sa ibang mananong, ibig sabihin, mapamintas ka na, mapamuna ka na, di ba? No? Lahat ng, humahanap ka na lagi ng butas. Hinahanapan mo ng dahilan yung kapatid mo. Ganun yun. Tapos anong mangyayari? Lalayo ka na. Sisirain mo lang. Tapos sabay, babanatan mo ng alis. Amen? Ako po yung marami na akong to God be the glory po, no? Marami na po tayong nadala sa Panginoon. Marami na tayong churches na tinulungan. At meron na akong mga church na hinawakan malalaki. Ang pinakamababang attendance every week is 80 sa Cavite. Hindi po yan, to God be the glory po yan. Ha? Marami na po. Kaya, alam ko kung ano nangyayari. Kaya kita ko, mahirap i-handle yung ganung kalaki ng membro. That's why, ang pastor, meron bawat may leaders na yan. Halimbawa, sa mga elder, kananayan, meron tatayo dyan na leader sa kananayan. Sa katatayan, meron tatayo dyan na leader sa katatayan. Sa mga youth, may tatayong leader dyan para sa kabataan. Ngayon, anong gagawin ng pastor? Mimitingin na lang yung mga leaders. Yes! Amen? Amen! Kakausapin yung mga leaders, kamusta na? Ha? Di ba? Kaya kung kananayan ka, katatayan ko, o young people ka man, leader ka dyan. Kaya nga, kami sa church ko pinagmana, meron kaming youth pastor eh. May nilalagay kaming youth pastor kasi may time, lalo pagka malaki na yung marami na yung mga youth, may time na nag-aano sila ng sarili nilang yung parang ganito, yung word service, di ba? Activities, may nagpipreach, kailangan hindi mawawala yung word of God. Meron kaming inilalagay dyan. At ang bawat grupo na yan, meron silang mga project para sa church. Yun, tatawagin ko yung mga leaders na yan. Kamusta na? Kasi meron kaming meeting lagi, may petsa yan. Di ba? O, meeting kami mga leaders, ang dami na yan. O kasama yung mga pastor nakasama ko. Di ba? May meeting yan. Kamusta na? Anong ulat natin?
sa kananayan, sa katatayan, sa kabataan. Ano bang kailangan? Di ba? Ganun yun eh. No? Kaya, mahirap. Dito makikita natin. Ano pa? Loses his family at home. Paano natin masasabi na nandiyan ka naman sa loob ng bahay, kasama mo yung asawa mo, kasama yung mga anak mo, pero parang wala na. Parang wala na yung pamilya mo. Di ba? Yan yung mahirap eh. Kasi, dahil din sa mga nagagawa nating kamalian, yung minsan yung anak natin wala nang respeto. Hindi na nagre-respeto sa magulang. Di ba? Tapos, syempre, nakikita rin siguro ng mga anak. Di ba? Kailangan tayo kasi, bilang mananampalataya, ingatan natin yung pamilya natin. Unang-una na kailangan madala natin sa Panginoon. Amen? Napakasarap. Wala nang sasarap pa kung buong pamilya kayo nag-church. Amen? Wala nang sasarap pa ron. Wala nang sasarap pa. Ano? Wala na pong sasarap doon. So ano po ang sikreto? No? Para mapagtagumpayan natin to. No? Unang-una, sinabi na nga sa 1 John chapter 5 verse 9, 1:9, repent. No? Tanggapin natin, aminin natin yung ating mga pagkakamali. Sabi nga, hindi ko mo ikaw ay magulang, lagi kang tama. Amen? Pakinggan mo rin yung mga anak mo. Tama? At bilang magulang, kailangan ingatan mo yung mga anak mo. Ibinigay sa iyo ng Diyos yan. Hindi mo pwedeng pabayaan yan. Walang magulang na hayaan ang kanyang anak na magkamali o mapahamak. Diba? Mapahamak ang kanyang magulang na gano'n. Alam ko, wala. Ewan ko ha. Sabi nga, yung anak ka matitiis sa magulang. Magulang, di matitiis ang anak eh. Kahit anong sama ng anak, tanggap ng magulang. Pero yung anak, iba. Di ba? Bilang isang magulang, tanggapin natin. Nagkakamali rin tayo. Sabi nga ng Bible sa Ephesians, do not provoke your child to wrath. Huwag nating itulak sila na para sila magalit sa atin, mamuhi sa atin. Di ba? Kaya tayong mga magulang, ibinigay ng Diyos blessing sa atin ang pamilya natin. Blessing sa atin yung mga anak natin. Nung ipinanganak yan, tuwang-tuwa ka. Nung ginagawa mo yan, tululaway mo. Pawis na pawis ka. Amen? Tapos nung lumalaki na, kukutos-kutusan mo na. Tapos sisipa-sipain mo na. Tapos mumurahin mo pa. Meron ko nakikita, yung anak niya nagmura, tuwang-tuwa pa siya. Maliit pa. Tignan mo, anak mo, nagmumura na. Tuwang-tuwa pa. Di ba? Tuwang-tuwa pa. Kasi maliit pa, nagmumura na. O, di ba? Tanggapin natin, mga kapatid. Aminin natin yung ating pagkakamali. No? Yung sincere na pagsisisi sa ating Panginoon. Yun po ang naglilinis. Yun po ang naglilinis ng ating mga kasalanan. No? Yung lahat ng ating kamalian. So, walk in the light. In our hearts be His Spirit and through His Word. No? Sabi ng John chapter 15 verse 3. Basahin po natin yung John chapter 15 verse 3. John chapter 15 verse 3. Sabi niya rito, nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Amen? Ngayon tayo nilinis na sa pamagitan ng salita na ating natanggap na sinabi niya sa atin. So ano pa yung dapat? Walk in the light. In verse 7, dito sa ating text, sinabi niya, ito yung mga dapat nating gawin, no? Para mapagtagumpayan ito. Sabi niya sa
verse 7 ng ating text kanina. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya ay nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus ang kanyang mga anak sa lahat ng kasalanan. No, walk in light. Dumakad tayo sa kaliwanagan. Huwag sa kadiliman. Amen? No. Paano ba lumakad sa kaliwanagan? Ano ba ibig sabihin nito? Maging honest tayo sa Diyos, sa ating sarili, at sa iba. Amen? Maging honest tayo, unang-una sa Diyos. Pangalawa sa ating sarili. Yun din, lalo na tigit sa iba. Maging tapat tayo doon. No? Ano pa ibig sabihin nun? Means to obey God's word. No? Ano sabi ng Psalms chapter 119 verse 105? Thy word is a lamp unto my feet. No? And a light unto my path. Di ba? Di lang nun. Ang iyong mga salita, ang ilaw ng aking mga paa. Di ba? Ang linaw nun. Lamp into my feet and a light unto my path. Siya ay nagbibigay liwanag sa ating nilalakaran. Sino yun? Yung Word of God. Di ba? Sabi niya, obeying God's word. Sabi niya, pangatlo, to walk light means to spend truly daily in God's words, discovering His will, then obeying what He has told us. Sumusunod ba tayo talaga doon sa nais ng Diyos sa ating buhay? Di ba? Maraming nais ang Diyos sa ating buhay na napakahirap kumbaga sundin. No? Pero by the grace of God and by the Holy Spirit, nagagawa natin yung mga bagay, di ba? Para sa Panginoon. Amen? Kaya that's why tayo bilang isang mananampalataya, nasa liwanag na tayo, huwag ka na pupunta sa kadiliman. Alam natin kung ano tayo. Di ba? Tayo lamang na nakakaalam ng ating ginagawa sa ating buhay sa araw-araw. Hindi alam ni kapatid Jerry yung ginagawa ni Sister Jessa. Di ba? Siya nakakaalam nun eh. Kaya nga dapat sa atin, kailangan lagi tayo magkaisa at magkatulungan, magpanalangin tayo sa isa't isa dahil hindi natin pwede sabihin tayo ay matatag na. Baka mamaya nakatayo ka dyan, biglang pala, wala na. Di ba? So, paalala po ito mga kapatid. Bilang magkakapatid sa Panginoon, wala pong ibang magpapaalalahanan, tandaan nyo tayo. Kagaya nga po ng aming topic kagabi sa prayer meeting, ano po, hindi lang nagpunta si Sister Desa, para sa kanya sana yun eh. Joke lang joke lang. Pati si Brother Ramon, di nakapunta. Kasi umulan. Umambon. No? So, yung aming topic kagabi maganda. No? Ang topic namin kagabi, it is a matter of your choice, mga kapatid. It is a matter of our choice. Kung paano tayo magdesisyon sa ating buhay, lahat ng bagay sa mundo, marami kang pagpipilian. Di ba? Kaya tayo mananampalataya dahil nasa mundo pa tayong ito. Kailangan lang talaga, wala tayong ibang sandata kasi ang kalaban po natin ay makapangyarihan. Siya po ang ama ng sanlibutan ito. Kaya hindi tayo pwede magalit doon sa tao. Tandaan po natin yan. Hindi tayo pwede magalit sa tao. Dahil ang tao na yan ay ginagamit instrumento ng dyablo. Magalit tayo dun sa dyablo. Amen? Tamang Panginoon Kristo, nakita mo ba siya na mahal niya lahat ng makasalanan, mahal niya. Pero hindi ibig sabihin nun, magiging lisensya na yun para magpatuloy ka sa kasalanan. Di ba? That's why tayo nga, napakapalad natin talaga. Mga kapatid, napakapalad natin nakakilala tayo sa Panginoon. Napakapalad kahit iilan lang tayo.
masasabi ko we are lucky. The most luckiest person in the world. Tayo yun. Mananampalataya. Purihin po ang Diyos, tayo po'y manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, marami pong salamat o Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong mga salita tunay na nagpaalala sa amin o Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Palakasin niyo po kami. Tulungan niyo po pa kami o Diyos. Tunay kami po'y walang kakayahan o Diyos na paglabanan ang lahat dito sa mundong ito. Umaasa po kami, Panginoon, na ang iyong kamay ay patuloy na nasa amin o Diyos. Patuloy, Panginoon, pagpalain niyo po kami, ang bawat isa. Lahat ng aming tinatangkilik, Panginoon. Lahat ng aming kabuhayan, o Diyos, pagpalain mo. Nang sa ganun, Panginoon, kami po ay makapagbigay ng pagpapala rin sa iba. Panginoon, gamitin niyo po kami mightily in your name sa iyong ministry, Panginoon. Alam ko po na ito po ay itinalaga niyo sa amin, Panginoon. Wala pong ibang gagawa ng iyong gawain, kundi ang iyong mga anak, Panginoon. Maraming pong salamat o Diyos sa pagbibigay ng pribilehiyo, Panginoon, na kami patuloy na nakakapag-aral at kami patuloy na nakakapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Maraming salamat o Diyos. Purihin ka o Diyos o aming Ama at ang gandang banal na Espiritu na patuloy na mangusap at patuloy na mag-comfort, patuloy na magbigay kaaliwan din sa aming sa bawat isang mananampalataya mo, O Diyos. Purihin ka sa iyong mga salita ang natin sa amang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat kayo magsabi ng Amen. Hello? Napagpala ba tayo? Siyempre, pinagpapala dapat dumapot tayo sa ating pagkakaloob na hindi to napipilitan. Tumaway tayo sa Panginoon. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya. Habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya. Habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat
sabi ng Panginoon, ikalawang Korinto, makita sa 9 at sa 6 po. Tandaan ninyo ito, ang nagasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti, at ang magasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkawang gawa. So, ipag-pray natin yun. Maraming magpangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa araw ito, God. At maraming salamat, Panginoon, na binigay niyong salita, deliver sa inyong nagmula po, Panginoon, sa kay Pastor Romy, Lord God, ng ilaw sa salita ng nagmula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Lord, hinihingi ko, Panginoon, na ilahin mo kami sa diablo. At Lord, alam na mo, Panginoon, ikaw na nakakita ng lahat ng bagay nito, Lord. Lord, pagpalain mo, Panginoon, pasaganahin po pa ang Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa mga nagbigay po, Panginoon, ibalik sa nila po, Panginoon, upang magamit, upang lumago po, Panginoon, bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Tulad namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bukas po, Lunes, meron po tayong Bible study sa Barangay 105. Ang ating speaker si Pastor Rumi. Hindi sa linggo po, ang speaker po natin si Brother Ramon. Sa linggo, no? Siya yung speaker natin. Diyan, sa Merkulis, meron din tayong Bible study sa may dulo ng Batuhan. 2 o'clock po ng hapon yun. Natatapos po tayo ng alauna. Alas 3. No? Pababa. Tapos, sa bukas, nagsisimula po tayo doon ng alas 6 sa barangay. Natatapos po tayo ng alas 7. So, 1 oras lang po yung ating mga Bible study. And then, kung meron po kayo, kung gusto nyo pong magbukas ng Bible study sa bahay nyo, sabihin nyo lang po sa amin. Na pastor, gusto namin magpa-Bible study sa amin. So, i-schedule po namin yon kung saan yung kami araw na available. Ang araw po namin na available na wala pa kami mga Bible study katulad ng Martes, Huwebes, Bernis at Sabado. Yan yung mga wala pa kami mga Bible study niyan. Kaya kung gusto nyo magpa-bukas ng Bible study sa bahay nyo, sabihin nyo lang po sa amin, full time po kami ni Pastor. Anytime, handa po kami, naka-ready po kami. No? Diyan pa si Brother Ramon. Yan, 3 po kami na ngayon ay nagpapagamit sa Panginoon. Makapag-save tayo ng kaluluwa. Makapag-save tayo. So yan ang ating pong mga ano ba? Okay po, siyempre sa aking request. So, taas po ka, sinong sasama mag-Jollibee? Hindi, ako lang muna. Kasi malabong po, ako lang muna. So, ba't natin magawa ang Jollibee sa Divisoria? So, inaano ko si Pastor, siyempre, ito na lang. Sa January, August 1. August 1 po. Sorry naman, tapos ko nakakamali. August 1, alas 5 po. Kung sino pong sasama, dyan na po sa Divisoria. Malapit ko na makuha yung Jollibee. Maging akin na yan eh. Hindi joke lang. Alam mo, kakato, minsan nasasagi sa isipan natin. Kung ano sinasabi, pwede pong nangyari. So kung sino pong sasama, alas 5 po yun. August 1. Alas 5 po yun. Tandaan nyo. Kung gusto nyo sasama, kakain lang naman, pakikinggan lang po tayo. So, ibig sabihin, makinig lang. Wala ka naman yata gagawin eh. Yun lang. Tapos na. Tapos kain. Gawin na. Ganun lang. Pero ngayon, ako lang muna kasi sa Malabon muna ako. May pupunta na ako dun eh. Diyan talaga. So, yan lang. Salamat. Yan, August 1, kung sino po mag-Jollibee, Jollibee po tayo. Doon lang po tayo sa may Santos, sa may Pritil. Divisoria.
Harap ng Pure Gold, sa may Jollibee, di ba? Harap ng Pure Gold yun, sa Juan Luna. Yan, August 1, kung gusto nyo po mag-Jollibee, libre po yun, libre ha. Libre yun, Jollibee. No? Kakain lang tayo doon. Tapos natin kumain, makinig muna tayo doon, kung ano mapag-usapan. Pagtapos kain, uwi na tayo. Ganun lang natin gagawin sa August 1. Yan, yung mga gusto lang kumain ng Jollibee, ha? Gusto kumain ng Jollibee. Libre po yun, libre. Yan, at nagpiprelit po tayo na magkaroon tayo ng mga youth. No? Sana kasi ang ating sekretary youth ay hindi pa talagang nagbibigay ng time para sa mga youth. May mga youth na tayo na ano natin. Yan, sana ay magpagamit ang ating sekretary ito para sa mga sa mga youth. Ayan o. At so kami po ay ni Pastor, baka malapit na po kami magkambas ng pintura. Baka lang. Baka. Magkakambas kami ng pintura ni Pastor kung magkano yung pintura na makakambas namin. Ipag-pray natin na pagkasikilaan natin mapinturahan ito. Itong pinaka-project natin itong taon na ito, mapinturahan natin yung church. No? Kasi tapos yung project natin ito, project na natin ito. Dapat taon-taon meron tayong project na matatapos sa church. No? So basta yan, kami ni Pastor, pupunta kami siguro ng hardware lang, no? Kakambas lang kami doon kung magkano yung pintura. Ayan, no, yan yung aming po, siguro pa lang yun. Basta itong project natin taon na ito, mapinturahan natin ito. Pagkatapos ng pintura natin ito, may project na naman tayo. Kasi po magkaroon tayo ng sariling ilaw. Sariling ilaw, ang church. Yan, isa sa mga project po natin. Pero unahin mo muna natin. Isa lang. Hindi pa bigla-bigla. No? Para nakakaano tayo. Yan. So yun sa mga goal natin na yan ang ipag-pray natin sa Panginoon yan. Yung kuryente doon, halimbawa ilipat to, pwede pa rin. Pwede yun. Pwede yun. Kasi meron na tayo. Dala rin natin. Dala natin kuryente, Lord. Kuryente, Lord. No? Dala natin yun. Ayan, no? So, yun, no? Sana kami ni Pastor, matagal namin yung di namin kambas-kambas eh. Kasi dumating si Karina, di namin nakambas. Baka ito, wala na si Karina, magpagkambas kami. So, pagpili lang natin, basta wala naman imposible sa Panginoon. Tayo tumayo. Tayo ay magpapasalamat sa umagang ito sa Panginoon.